Isipin mo ito, nag-scroll ka sa Facebook. Mhm. Siyempre, dumadaan sa feed mo yung mga paborito mong memes, mga pictures ng bakasyon ng mga kaibigan mo, o kaya mga balita tungkol sa traffic. Normal lang, di ba? Sanay na tayo sa ganyang routine. Oo, pang-araw-araw na eksena na yan eh. Pero paano kung biglang may dumaan na isang post? At hindi ito basta-bastang post. Nag-umpisa ito bilang isang kwento tungkol sa pagsasaing ng kanin sa napakalaking kaldero. Yung parang naghahanda sa piyesta. Oo, pamilyar at napaka-ordinaryo. Pero sa kalagitnaan ng kwento, biglang binanggit ng author na katabi niya si Jesus. Wait, talaga? Oo, at tinawag niya itong best friend. Tapos, nagbibigay ito ng mga seryosong babala tungkol sa nagbabagang apoy ng impyerno at ang matinding pangangailangan na linisin ang ating mga kasalanan. Ngayon, paano mo ipoprosese ang ganyang impormasyon? Grabe, talagang mapapahinto ka sa pag-scroll dyan. Di ba? Kasi nasanay ang utak natin na ang mga banal na mensahe o mga seryosong babala tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa nanggagaling sa mga sagradong teksto o kaya sa loob ng malalaking simbahan mula sa mga taong nakauniforme ng pangrelihiyon. Tama, yung mga otoridad talaga. Eksakto. Kaya yung makita ito sa isang platform na madalas nating gamitin para sa chismis at entertainment, parang nagkakaroon tayo ng matinding cognitive dissonance. Kumbaga, nakakalito sa isip. At iyan mismong kakaibang sitwasyon na iyan ang babaklasin natin ngayon. Ngayong araw, ika-28 ng Marso, 2026, hihimayin natin ng husto ang dalawang magkasunod na Facebook posts. Mhm. At may kasama pa itong video transcript mula sa isang nagngangalang Narciso o Lalo. Ang misyon natin sa malalimang pagsusuring ito, unawain ang mga kakaibang pangitain ni Narciso at tuklasin yung nakatagong mensahe tungkol sa pamilya, pagdududa at yung pagmamadaling magbago habang tayo ay nabubuhay pa. Napakabigat na misyon yan. Oo nga eh. At para malinaw sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, hindi tayo nandito para makipagdebate sa teolohiya, ha? Hindi natin huhusgahan kung literal bang bumaba ang langit para kausapin siya. Correct, hindi yan ang layunin natin. Ang titingnan natin ay kung paano niya ikiniwento ang kanyang personal na pananampalataya gamit ang social media at kung bakit ganitong mga ordinaryong imahe ang ginamit niya. Isang magandang panimula yan kasi kapag tiningnan natin ang mga isinulat ni Narciso, mapapansin agad natin na hindi siya gumagamit ng mga matataas na salita. Wala siyang mga malalalim na doktrina, no? Wala talaga. Ibinaba niya ang usapan sa antas na maiintindihan ng sino mang ordinaryong tao. Ang mga simbolo, yung mga emosyon, nakaugat lahat sa mga pang-araw-araw na karanasan natin. At yun ang nagpapalakas sa mensahe. Okay? Hihimayin natin ito mula sa pinakaumpisa para makita natin ang buong larawan. Magsimula tayo sa unang pangitian na ibinahagi niya. Sige, ano ba yung unang eksena doon? Ikinuwento ni Narciso na nasa labas siya ng kanyang bahay at nagsasaing ng kanin. At hindi lang basta saing, nakadalawang salang na raw siya ng malalaking kaldero. Dalawang malalaking kaldero? Bakit daw ganun karami? Kasi mayroong daw libing sa panig ng kanyang ama. At alam niyang napakaraming tao ang dadalo. Tapos, habang naghihintay siyang maluto ang kanin, nakita raw niya si Jesus Christ sa kanyang tabi. Doon na pumasok yung usapan nila. Oo, at ang pinaka nakakakuha ng atensyon ko rito ay kung ano ang itinawag niya. Hindi Panginoon, hindi mahal na hari. Ano ang timawag niya? Best friend. Wow, best friend talaga. Tinanong niya, best friend, tama na kaya ang sinaing ko? Nakadalawang malalaking kaldero na ako. Tapos sumagot daw ito, dagdagan mo pa dahil marami sila. Ang nakakamangha rito ay kung paano niya ginamit yung salitang best friend. Nagpapakita ito ng isang napaka-intimate na relasyon. Tinatanggal nito yung typical na distansya sa pagitan ng tao at ng banal. Oo nga, parang barkada lang eh. 'Di ba, imbes na matakot o manginig siya, ang ipinapakita ni Narciso ay isang casual na pag-uusap. Tila humihingi lang siya ng payo sa isang matalik na kaibigan tungkol sa pagkain. At kung iisipin mo ang kulturang Pilipino, pamilyar na pamilyar tayo dyan. Ang pagsasaing sa malalaking kaldero tuwing may lamay o libing. Nako, laging sobra-sobra ang handa dyan.
Totoo, buong barangay tapos lahat ng malayong kamag-anak dadalo eh. Ang paggamit ni Narciso sa simpleng sitwasyong ito para magdala ng banal na mensahe, yun yung nagpapabigat ng kwento. Sobrang relatable kasi. Oo, hindi siya gumamit ng mga gintong kopa o mga naglalakihang altar. Kaldero at kanin lang. Bakit kaya ganito? Bakit kaya ang isipan natin gumagamit ng mga ganitong ordinaryong bagay para sa mga mabibigat na konsepto tulad ng kaligtasan? Kasi yung utak natin nangangailangan ng anchors o mga pamilyar na bagay para lubos nating maunawaan yung isang nakakatakot na ideya. Kung makakakita siyang ng mga anghel na may nagliliyab na mga espada, baka hindi niya maproseso agad. Baka himatayin pa siya sa takot. Eksakto. Pero yung kaldero, yung paghahanda para sa libing ng mga kamag-anak, pamilyar siya dyan. At ito yung naging tulay niya papunta sa mas nakakatakot na bahagi. Kasi pagkatapos nilang magsaing, naglakad daw sila at biglang may nakita siyang makapal na usok sa likod ng bundok. Usok? Parang sunog. Oh, inisip nga ni Narciso na baka may malaking sunog sa sementeryo kung saan nakalibing yung mga kamag-anak niya. Pero biglang naglaho yung usok at napalitan ng isang napakalaawak na tubig. Grabe, napakabilis ng shift, ano? Mula sa sinaing, tapos banta ng sunog, tapos naging malawak na tubig. Kung nakikinig ka ngayon, baka nagtataka ka kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Buti na lang nilinaw ni Narciso ito sa video transcript na isinama niya. Hindi niya tayo iiwang ng huhula. Ano ba yung paliwanag niya dun sa mga simbolo? Ipinaliwanag niya na ang libing at yung mga tao doon sumisimbolo sa kanyang sariling pamilya. Particular niyang tinukoy yung 16 na magkakapatid sa panig ng kanyang ama at mga pinsan niya. Kaya pala marami silang dadalo. Paano yung usok at tubig? Yung makapal na usok, yun pala ay direktang representasyon ng impyerno. Oh wow, ang bigat nun. Oo. At yung malawak na tubig na pumalit, ito raw yung pagkakataong maghugas, maglinis ng kasalanan habang nabubuhay pa. Bale ipinapakita sa kanya na nasa panganib ang sariling pamilya niya. Pero imbes na tuluyang masunog, may ibinibigay pang pagkakataon. Yun yung malawak na tubig. Tama. At doon napapasok yung isang napakasakit na bahagi ng kwentong ito. Dahil nung sinubukan ni Narciso na iparating ang mensaheng ito sa kanyang mga kamag-anak, Hindi siya pinaniwalaan. Wala, hindi siya tinanggap. Bakit kaya sa sarili pa niyang pamilya nakatutok ang unang babala? At bakit sobrang hirap para sa kanyang kumbinsin sila? dito lumalabas yung matinding paradox o kabaling-tunuan sa kwento niya. Sa video, inamin ni Narciso yung katotohanan. Walang naniwala sa mga pinsan o pamilya niya kasi alam nilang nakaraan niya. Yung kilala nila kung sino siya dati. Oo, sabi niya hindi siya nag-aral ng pagkapari, wala siyang background bilang pastor, at madalas wala siyang hawak na Biblia kapag nagsasalita siya. Kaya para sa pamilya niya, siya lang yung Narciso na kilala nila noon, hindi isang taong may dalang banal na mensahe. Ang sakit nun para sa kanya. Ramdam mo sa mga salita niya eh. Yung mga taong pinakamalapit sa puso mo, sila pa yung hindi naniniwala sa'yo. Kabalintunuan talaga. Samantalang yung mga estranhero sa internet, yung mga walang alam sa nakaraan niya, sila pa yung unang nakinig. Dahil nga dyan sa rejection na yan, ipinunto ni Narciso ang isang tradisyon nating mga Pilipino, yung pamisa sa mga patay. At dito, gumamit siya ng isang napakagandang technical na analogiya. Ginamit niya yung salitang external memory. Wait, external memory? Paano naging techie yung usapan? Sabi niya, ang tao ay hindi parang memory card. Wala raw bisa yung pamisa kung patay na ang tao. Kailangan magbago habang buhay pa. Wala ka nang magagawa pag patay na. Grabe, gustong-gusto ko yung paggamit niya ng konseptong ito. Kung nakikinig ka ngayon, isipin mo kung paano natin ginagamit yung mga flash drive, di ba? Kapag nasira ang laptop mo, okay lang, may backup ka sa external memory. Oo, pwede mong i-retrieve. Pero ang sinasabi niya, ang kaluluwa ng tao, walang external memory. Kapag patay na, hindi mo na pwedeng i-backup o iligtas sa pamamagitan ng pagpapamisa ng pamilya. Wala nang save file, kumbaga. Wala na, kailangan mong maglinis habang humihinga ka pa, habang nasa internal memory mo pa ang kontrol.
Ang galing ng analohiyang yan. Wala nang shortcut kapag wala ka na sa mundo. Pero teka, gusto mo magbigay ng konting pushback dito? Baka kasi may mga nakikinig sa atin na pareho ko ng iniisip. Sige, ano yon? Posible kaya na ang pangitaing ito ay sumasalamin lamang sa personal na kabiguan ni Narciso? Kasi hindi siya tinanggap ng pamilya niya. Parang psychological projection. Oo. Alam mo yan, hindi ka pinakinggan, tinawanan ka nila, kaya ang isip mo, ilalagay sila sa sitwasyon kung saan mapaparusahan sila. Parang nasaktan lang yung ego niya, kaya nagkapangitaing ng ganito. Kung iugnay natin ito sa mas malaking larawan, madaling isipin na nagtatampo lang siya. Pero klasikong senaryo kasi ito. Sa halos lahat ng tradisyon, laging ang mga nagdadala ng mensahe ang hindi tinatanggap sa sarili nilang bayan o pamilya. Oo nga. Parang common trope yan sa kasaysayan, ano? Sobra! May matibay na barrier kapag ang nagtuturo sa'yo ay yung taong nakasama mong maglaro sa putikan noon o nakita lahat ng kapalpakan mo at pansinin mo, hindi itinanggi ni Narciso yung nakaraan niya. Hindi siya nagmalinis. Hindi. Ang pinupunto niya, kahit gaano kasama ang nakaraan ng tao, maaari pa rin siyang patawarin ng Diyos. Yun yung pilit niyang ipinapaunawa sa pamilya niya. Kung kaya niyang magbago, kaya rin nila. Nakakabilib yung ganyang tapang. At pagkatapos niyan, hindi lang sa pamilya niya natapos ang mensahe. Dito na tayo papasok sa ikalawang pangihayag niya na ibinahagi niya sa parehong araw. Ano naman ang nangyari sa ikalawa? Naglalakad daw uli sila ni Jesus at dumaan sila sa isang napakalinis na bukal ng tubig. Sinabihan ni Narciso yung mga taong nanonood na, "Dito kayo dumaan sa dinadaanan ko." Nandun na naman yung tubig. Hindi na lang malawak, umaagos na bukal na siya ngayon. Tapos, pumasok daw sila sa isang napakakitid at maputik na daan. Pakiramdam niya nakakulong sila at nagmamadali sila para hindi masunog. At pagdating sa tuktok, nakaramdam siya ng matinding ginhawa. Nakawala siya dun sa putik. Oo, sabi niya, "Ay, salamat, napakaliwanag ng panahon." At nakita niya sa langit ang malalaking letra na nagsasabing iparating mo sa mga tao. Yung kaliwanag ni Narciso diyan, napakahalaga. Ang kulungan at putik daw sumisimbolo sa pagkakabao ng mga tao sa mga maling paniniwala. Kaya hirap silang gumalaw. Oo, hinihila ka pababa ng putik eh. At yung liwanag sa tuktok, yun yung kalayaan kapag nakapaghugas ka na habang buhay pa. Hindi mo na daw maipapakitang nagbago ka kung nasa tuktok o kabilang buhay ka na. Dito ito nagiging sobrang kawili-wili. Kasi bukod sa mensahe, may isang maliit na detalye sa timeline niya na medyo nakakagulat. Yung tungkol ba ito dun sa Zoom meeting? Oo, pansinin mo ito. Parehong isinulat ang mga post noong March 28, 2026. Pero yung imbitasyon sa Zoom meeting nakasulat ay para sa nakaraang araw. Paanong nakaraan? Ang sabi doon, March 22, 9 a.m. Kung nag-post ka ng March 28, paano mo iimbitahan ang mga tao sa meeting na nangyari noong March 22? Isang maliit na glitch sa timeline. Nagdudulot ito ng isang mahalagang tanong. Madaling sabihin na nagkamali lang siya ng type, pero pinapakita nitong glitch na ito kung gaano siya kataranta at kabilis mag-type, hilaw, at totoo. Nagmamadali siya dahil alam niyang maikli na ang oras. Ramdam mo yung urgency, ano? Sobra. Wala siyang editor, wala siyang PR team. Kailangan niya lang maipasa yung impormasyon na kailangan ng umalis sa putik. Dahil ang tunay na kalayaan, nangangailangan ng aksyon ngayon. Hindi ka pwedeng maghintay. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kahit ano man ang iyong technical na background o personal na paniniwala, ang kwento ni Narciso ay nagpapaalala sa atin tungkol sa panganib ng pagkakakulong natin sa putik. Oo, lalo na sa panahon ngayon. Diba? Madaling makulong sa mga echo chambers sa social media o mga maling nakasanayan. Ang kalayaan at kaliwasan na nararamdaman sa tuktok ay nakakamit lamang kung may lakas tayong maglinis at magbago hanggang may oras pa. At habang iniisip mo yan na nakikinig sa amin, iwanan kita ng isang malalim na tanong. Isipin mo ito. Kung makatuklas ka ng isang napakalaking katotohanan na babago sa pananaw mo sa buhay ngayon, maniniwala ba sa iyo ang mga taong pinakamalapit sa iyo? Napakabigat niyan. Oo.
Mas madali pang kumbinsihin ng mga ekstranghero kaysa sa mga taong kilala ka batay sa kung sino ka noon. Isipin mo yan. Oh, isang nakakapag-isip na katanungan talaga. Maraming salamat sa pagsama sa amin hanggang sa muli nating malalimang pagsusuri.